You guys can hear me loud and clear. Type yes in the chat. Yes, yes. Naririnig ako. Hindi naman choppy. Ayan. Si May, si Marco, si Bart, Christina, si Miss Ann. Magandang gabi sa inyo, guys. Si Sam. If you guys can change your name dito sa Zoom, I would appreciate para matawag kita sa pangalan mo. Hindi Xiaomi or iPhone. Ayusin natin itong camera natin. Ayan. So, yan, sino pa nandito? Si Mark, Althea, Sam, Bell, yan, si Ellie, yan, si Miss Cathy, magandang gabi. Yon, day 1, magandang gabi sa inyo guys, na lahat nandito sa Zoom. This is live, hindi siya pre-recorded, no? So, lahat ng questions ninyo, sasagutin ko ng live. So, wala po siyang hindi po kagaya sa ibang webinar na pre-recorded. I don't know if you guys noticed, but this webinar is live. No, day 1. So we're gonna talk about ano ba yung pag-uusapan natin in the next 5 days. No, let me just quickly present this mahiwagang Canva. No, pasensya na kayo guys. Hindi naman ako ganun kateki, no. So pagpasensya niyo na yung aking presentation. Yan. So, lahat naman siguro tayo hindi techie na push lang ng pagkakataon na kailangan natin maging techie dahil sa online na ngayon nagre-revolve ang business. At hindi ka pa marunong mag-online selling, so mapag-iiwanan ka, okay? So, bukas na ba yung, ayan, bukas na yung camera natin. What's inside the 5-day Facebook Ads Challenge, no? So, day 1, we're gonna talk about the business setting overview. No, what's inside or ano pagkakaiba ng Meta Business Suite at ng Business Portfolio at ano ba yung Ads Manager inside the Business Portfolio. No, day 1, yung pag-uusapan natin kasi marami pa rin nalilito about saan ba tayo magrarun ng ads? Sa personal ad account ba natin? Doon sa Ads Manager ba? Paano ba to? So yun yung pag-uusapan natin day 1, which is tonight. Day 2, understanding the campaign objectives and the Facebook auction. No, ano nga ba yung mga campaign objectives na i-select mo at paano sila nagwo-work? Paano ka chine-charge ni Meta ng iyong budget? Kailangan mo maintindihan 'yon. No, day 3, different campaign setup. Pag-uusap, i-demo ko sa inyo how to set up your campaign from scratch. No, I'm sure marami na kayong mga na-attend na webinar or seminar how to set up the campaign, but kumbaga, papasadahan ko lang 'to, hindi ko masyadong anong tawag dito, magbibigay ng maraming oras for that kasi pwede niyo mapanood sa YouTube 'yan, pwede niyo aralin 'yan somewhere else, hindi siya masyadong importante para sa akin. No, kung para sa inyo paano mag-set up, napakasimple lang niyan. Basta maintindihan niyo lang yung campaign, ad set, and ads. That's it, no? And your budget. And then day 4, understanding Facebook ads metrics. No, ano nga ba yung mga metrics na babantayan ninyo in terms of your campaigns? So kailangan nating maintindihan na hindi lang tayo basta nagrara ng ating budget. Ano yung mga metrics na babantayan mo when it comes to running your Facebook ads. No, and lastly, the ultimate Facebook ads calculator. Paano mo kukumpitin yung ROI mo? How to check if you are actually getting the profit that you are looking for or you're wanting to achieve, no? So hanggang anong oras po tayo, Sir Jay, up until hopefully 8:30 matapos ko yung lesson. At least 1 hour per day tayo or per night. Pero minsan lumalagpas ako, so okay lang yan pag napapasarap, no? Lalo kung maraming questions, no? Again, live po ito, Sir Jay. Makakapag-ask ka ng questions later on after this session. You guys, kung hindi pa kayo nakapasok dito sa Facebook group po natin, I'll be sending you guys the link. Meron po tayong Facebook group for those of you na hindi pa member ng Facebook group. Ayan, send ko po dito sa Zoom. Ayan, so yan. Join mo lang po kayo dyan and you will see our Facebook group inside. I-accept ko po kayo. So ito po siya, Digital Homie.
no, Digital Homey Academy, yan. So, pwede kayong mag-post dito, pwede kayong mag-post basta related po sa group ano natin, no? Yung mga discussions. Pero kung magle-live selling po kayo dito at magpo-post kayo ng kung ano, i-decline ko po yan. I-decline po ng admin yan, ano? So, yun guys, no? Kailangan po tayong sumunod sa rules ng bawat Facebook groups kasi I've learned my lesson when I was just starting out. Panay ang spam ko sa mga groups, post dito, publish doon, tapos mamaya-maya kini-kick out na pala ako. No, kasi akala ng iba, okay lang, tapos hindi binabasa yung group rules, maya-maya wala ka na sa group, kini-kick out ka na. So, make sure na be careful on doing that even if sa group natin. Now, pwede kayong mag-ask ng questions, I'll be answering questions. And yeah. So, for those of you guys na nandito na, I'll be approving all your requests. Yan, pasok na kayo dyan. So, pwede na kayong mag-post or meron tayong GC dyan. Meron tayong group, Facebook group GC. But if you guys want to, I also have an exclusive GC for Telegram GC for the VIP students. All right, so among you here, I'd like to know guys kung sino dito ang anong tawag dito, business owners. Type 1 in the chat. Mga business owners natin dyan, may mga negosyo dyan, nag-start magnegosyo using Facebook ads, si Wendell, ayan, si Kenneth, ayan, meron tayong mga business owners dito, si Sam, si Ann, si May, ayan, Marco. Magandang gabi sa inyo guys, ang ating mga business owners. Type 2 naman in the chat if you guys are aspiring media buyers, you want to become a media buyer or Facebook ad specialist or digital marketer, digital strategist, pare-pareho lang yan. Type 2 in the chat. Si Rhea, Lisa, Sam, Ann, Althea, Princess, Ilagan, yan. Ellie, yan, mga number 2, aspiring media buyers, yan. So magandang maintindihan natin kung sino-sino yung mga nandito. Teka lang guys, mainit yung aircon ko. Wait 1 second. Naka-local pala yung thermostat nakababa. Kaya pala kanina pa to, hindi lumalamig. Okay, so saan ako? Nawala ako bigla. So yung type 2, okay na tayo doon. Type 0 naman guys, for those of you na nakapag-boost na in the past or nagbo-boost pa rin up until today, hindi rin nila, kumbaga hindi nyo pa maintindihan kung anong ginagawa nyo. This is parang the first time na ginagawa ninyo. Type 0 in the chat, nag-boost post lang. Wala silang ibang alam about creating it inside the business portfolio or creating your own ads manager. Type yan. Number 0, si May, si Isa, si Maria, si Marcos, si Ayla, Princess, ang dami pala. So, ang daming ligaw. Ang daming naliligaw kay Meta. Napaka-komplikado naman kasi talaga, no, guys. So, talaga naman, kahit noon ako nag-i-start, napaka-komplikado niya. Up until na-realize ko na madali lang pala. Madali lang actually. Siyempre, I've been doing this in the past couple of years. So, parang para sa akin, nadadali lang ako mag-setup. However, yung setup kasi is just a portion of kung paano magiging successful yung Facebook ad campaigns niyo. And from day 1, which is tonight, we're gonna structure everything properly, no? Sa mga nag-type ng 0, I want you guys to type me in the chat sa mga nag-type ng 0 kung sino yung naka-laptop ngayon or PC. Kasi you're the very, very lucky participant tonight. Yan, si Miss Ann ang nauna. Kasi gagawang kita ng business portfolio from scratch. Yan. So, kung sino yung nauna, siya yung lucky winner. Ayan, si Miss Ann. Miss Ann, you can share your screen. I'm gonna give you a remote, the sharing, si Ann. Ann, ayan. Pwede kitang i-unmute. Go ahead, Miss Ann. You can share your screen and pwede ka magsalita.
so that magawan kita ng business portfolio. So, napakaswerte mo naman ngayong gabi kasi gagawan kita ng business portfolio from scratch. Sorry Okay? very Go ahead, Miss Ann. Naririnig mo ako? Hello? Yes. Ayan. Coach, paano ba mag-share ng screen? Sorry, hindi rin ako techie. Sige, tutulungan kita. Ganun talaga ang buhay. Minsan talaga pagdadaanan ng mga ganyang bagay. So, nag-screenshot ako. Mag-share ako ng screen ko. Teka lang Hello, hang on, 1 na second. guys. Share. Ito siya, Miss Ann. Di ba? Merong, anong tawag dito? Ito. Nasa Zoom ka, i-click mo yung share, tapos i-ano mo lang, diretso mo lang. Share your entire screen. No? Para magawan kita ng business portfolio. Go ahead. Yan. Very good. Yan naman pala eh. Lahat ng bagay natututunan, di ba? So, talaga namang sa umpisa lang talagang struggle. Okay, so I'm gonna ask a remote control access para ma-navigate ko yung screen mo. No? Just to prove it. Hopefully, you're using Windows at huwag yung Apple. Pero kung Apple yan, so okay lang din. Walang problema. So, ayan. Remove muna natin ito. Tapos, ngayon, i-check natin kung meron ka ng, tingnan natin kung meron ka ng business portfolio. Okay, so, punta tayo dito. Check lang natin muna, wait lang. So, professional dashboard, punta tayo ng Meta Business Suite. Nasaan yung business suite? Click na natin tong Ads Manager. Tingnan natin. Okay, wait lang natin. So I'm sure makikita natin dito. Ayan. So I think personal ad account mo to. Ito, may business portfolio ka na. Hindi ka lang aware, Miss Ann. Yun pala. Meron kang Galore CNN. Siguro, Miss Ann, is napapagkamalan mo itong page. Okay, hindi po ito page for your information, no? Hindi po siya page, business portfolio po siya na naglalaman na pwede mong ilagay dito yung mga assets mo. Kapag nakikita mo yung pangalan mo sa baba, this is your personal ad account. Huwag mo siyang gagamitin kapag nag-run ka ng ads because kapag ito na disabled, mahihirapan gumawa ng business portfolio or hindi ka na makakagawa ng business portfolio. So you have to protect your personal ad account at all cost. Okay? Kapag again, yung nakikita mong ito, yung 462503, this is gonna be your, naka-attach siya doon sa personal ad account mo. And hindi ka aware na meron kang business portfolio dito. So, for the sake of this demonstration, let's try kung mabibigyan pa tayo ng business portfolio ni Meta. So, what I'm gonna do is, I'm just gonna remove everything here para malinis tayo. Okay lang? So, ayoko na magulo yung tab sa taas. So, create a business portfolio. Yan. Kiklik nyo yan. Tapos, let's say, biz. Temporarily yan mo nilagay natin para later on pwede naman natin i-change yan. Tapos, palagay ako ng first name mo dito and last name. No? Tapos yung business email or yung email mo dyan sa baba. No? And yan, email address. Huwag mo munang i-click yung create ha. Ayan. So, huwag mo munang i-click yung create. Let's open a new tab. And then, ilagay mo dito yung Gmail mo. Yung same Gmail mo na tinype dyan, punta ka dito sa inbox mo sa Gmail. Dapat parehong browser ang gamit mo. Huwag kang, ito yata. So, is this the same email? Apo. Double check natin na. Click mo nga yung profile mo, Miss Ann. Yung picture mo doon sa top right. Yan. So, that's Ann may give number 4. Okay. Okay. Click mo na yung create. Click ko na po. Yes, click mo na yung create. Okay. I hope mabigyan tayo ni Meta ng bagong slot. Hopefully. Oh, there you go. So,
Wag muna nating lagyan ng page, no? Ilagay mo, i-scroll down mo muna and then select mo yung next. Yan, select mo yung next. Okay? And then skip mo, next mo muna yan. Yan, okay? And then confirm. Okay? Then, punta ka dun sa tab na to, ito. Yung Gmail account mo. And then check mo yung social tab. Punta ka sa social tab. Ito siya. Yan. Yung katabi ng promotions, ito. Yan. Nakikita mo, confirm your business email. Pakiclick mo yan. Confirm your business email. Yan. Confirm now. There you go. And, yon. Diba? Nakapag-create na tayo ng business portfolio from scratch. Okay? Hindi po siya page. Again, ulitin ko, hindi po siya Facebook page. Okay? Maraming nalilito dito. Magkaiba yan sa Meta Business Suite. Okay? Ngayon, there are 3 ways on how you can be able to access your client's business portfolio. Okay? But before that, we're gonna create an ad account. No? Dito, pupunta tayo sa ad accounts and then click natin tong add. And then let's select create a new ad account. Ad account name dapat similar or hindi pareho doon sa business portfolio na ginawa mo. Pwede kasing sabihin natin dito an advertising or an ads, parang ganon. Kailangan merong konting pagkakaiba, no, para hindi mo siya mapagkamalan na business portfolio at merong parang distinguished naming convention yung dalawa. And then pagdating sa time zone, palitan natin ito ng Manila, of course. Nasa Manila tayo. And then currency, syempre PHP. Diba? PHP. Okay, click natin yung next. And then my business. This ad account will be used for my business. Click mo yung next. And then i-click mo tong box. Okay, and then create ad account. Okay? Ibig sabihin, itong ad account na to is the dedicated ads manager or ad account dito sa business portfolio mo. And then Meta will ask you a payment info. Okay, just click this payment info. And then next. And wait lang natin yung portion we're going to add our payment method. Are you going to pay GCash, credit card, PayPal, or Paymaya, Miss Anne? Gcash na lang po. Okay, GCash, and then i-click mo yung next. And then, antayin lang natin mag-load. Tapos, skip mo lang muna to. By the way, guys, may 12% VAT na si Meta, but this is a different discussion. Meron akong training for that. I can send you the video for that. If 3 million ba? 3 million below, anong tawag dito? Non-VAT ka pag depende dun sa business mo din, ano? So you have to consult your accountant for this one. So skip muna natin to for the sake of para matapos natin yung paglagay ng fund. Tapos lagay muna natin siguro 100 pesos. 'Di ba? And then i-click natin yung next. Okay? Then open mo yung GCash mo sa mobile phone mo. Okay Okay? po. And then yung na to, yung QR code, mo siya, scan mo siya. Okay? Scan mo siya dyan. Yan, yung code na yan, labas na dyan. Okay? Ay, wait lang po. Sige lang. Oo. Palamanin po. Wala ba laman yung GCash natin? Inaalis ko po kasi sa nilalagay ko sa G-Save. Sige lang. May 13 minutes naman tayo, so mahaba-haba yan. Yung
window mo para ma-fund mo siya. Ayan, Okay. okay po. Scan mo lang yan. Yun. Pasok. So, okay na siya, di ba? Wait natin. Remove natin ito. There you go. So, done. Okay, so meron ka ng ad account. And nakikita nyo to guys, di ba? Kahit na may-ari siya ng business portfolio, kailangan ni Miss Ann ilagay or i-assign yung sarili niya inside the business portfolio. So what I'm gonna do is click assign people and i-assign ko yung sarili niya. Yan. Full control and then assign. Tapos refresh natin. Ayun na siya. Sa loob na siya. So, okay na yan, di ba? So, nakapag-create tayo ng business portfolio and inside the business portfolio, nakapag-create tayo ng ad account, which is this one, Ann Advertising. Tapos, in-add natin yung si Miss Ann sa loob. This time, excuse me. This time, manghihingi ako ng access kay Miss Ann. So there are 3 ways on how you can be able to access your client's business portfolio. Number 1, people. This is the easiest way of getting access. Now, all you need to do is to click invite people. Na tayo. May nakaharang ba dito, Miss Ann, sa invite people? Opo, yung sa Zoom. Move mo lang. Ayan. Para magalaw ko. Ayan po. Ayan. Click mo invite people, tapos I'm gonna put my email address inside. Ayan. Tapos click natin yung next. And there are 2 ways on there are 2 access na pwede mong ibigay. Partial access tsaka yung full control. Kapag hindi mo masyadong kilala yung tao, you can just give a partial basic access. Pag kilala mo naman yung tao, you can give full control. Typically, ito yung mga yung immediate family mo o talagang nagma-manage ng account mo. So for the sake of this demonstration, full control mo niya yung gagamitin ko, no? Click natin yung next, and then i-click mo tong drop down. I-add natin yung ad account na ginawa natin. Confirm selection, tapos full control, and click next. And send invitation. So ngayon, makaka-receive ako ng invitation from Miss Ann's business portfolio. So I'm gonna stop sharing muna. And I'll check my email kung may pumasok na invite. Okay, and typically pumapasok to yung invite na yon sa dito siya pumapasok sa social tab. Ayun, no? So antayin natin yung invite. No, ayun. Action required. You're invited to join the Anbiz business portfolio. So what I'm gonna do is I'm gonna click this one, view invitation, log in with Facebook. Tapos ilalagay ko yung pangalan ko. Continue, and then continue, accept invitation. Tapos ilalagay ko yung password ko dito. 1 second. Ano yung password ko? Nakalimutan ko pala. Buti na lang, meron ako dito, a notebook. Okay, make it a habit guys na pag nag-change kayo ng password, ilagay nyo sa isang notebook.
Hindi yung kung kailan nyo gagamitin, tsaka kayo magkakraming kung ano yung password nyo. Madalas ganun. Yan. So, wait natin. Pag nakapasok na yung password ko, yan, mukhang okay naman. Go. Ito na siya. So, I'm gonna share my screen. No? And nandito na ako sa business portfolio ni Miss Anne. Now, I need to go to the settings kasi i-add ko yung sarili ko eh. Go to settings. And then, check natin sa people. Ayun, nandun na ako. So, check natin kung may access na ako sa ad accounts. Okay naman na. Yun. Okay? So, yun yung unang way of getting access via people, no? And the second one is via assets, no? Ibig sabihin, sa loob ng business portfolio, may mga assets ka. Nandoon yung ad account mo, nandoon yung page mo, yung Facebook page mo, nandoon yung Instagram page mo, nandoon yung WhatsApp account mo. Lahat yun assets. Itong nasa gilid na to, itong nakikita nyo to, itong pages, although wala ka pang makikitang page dito kasi wala pa tayong inad. Wala pa tayong kinlink na page, no? Sa ad accounts, ayan, nakapag-create tayo, asset mo din to, Instagram accounts, ayan, pwede ka mag-add dito. Ibig sabihin, i-claim mo yung Instagram mo dito sa business portfolio na to. Yung WhatsApp account mo, kung meron ka, pwede mong i-add dito. So you can share back again your screen, Miss Anne. Okay? So ngayon, meron ka bang page na gusto mong i-add dito? Naka-mute ka yata. Ayan, i-unmute kita. Wala po eh, wala pa po. Wala pa. Okay, sige. Um, let's see. Bagong gawa lang po kasi isa yung para sa digital ano ko sa ano. Okay. Sige, bigyan mo ako ng remote control access. Gamitin natin yung isang business portfolio mo na na-create mo na before. May na-claim ka na yatang page dun eh. So, click mo lang tong drop down. Alin ang gusto mong gamitin dito business portfolio? Wonderjoy or Galore? Galore. Perfect. One. Tali sa dalawa. Yung dollar po. Yung Galore. Okay. Apo. Lipat natin. Yan. So, bigyan mo ako ng access dito sa Galore. Dito tayo gumawa ng ads. Kasi may, teka, check muna natin kung na-claim mo na yung page dito. Ayan, review needed. So, ibig sabihin guys, pagka ganito, kailangan mong unang-una, ikaw yung gumawa ng page dapat. Kasi baka mamaya, yung page na to, ginawa to ni, kunyari ni Vanessa. So, kailangan i-approve ni Vanessa bago makapasok yan dito sa business portfolio mo. Okay? So, but anyway, let me just get access or pasukin ko tong business portfolio mo. Virtual solutions@gmail.com. Ayan, tapos send ko, full control, next. Ito, may page ka na dito, confirm. Tapos, everything. Next, send invitation. It looks like wala ka pang ad account dito, so mag-create tayo ng ad account. Ayan o, tingnan mo, wala ka pang ad account. So, iba yung ginawa nating ad account doon sa kabila na business portfolio yung ginawa nating from scratch. So, nakagawa siya before, kaya lang hindi niya nalagyan ng ad account. Okay, o nung ads manager. So, kikreate tayo dito. Create a new ad account. So, Galore. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na kailangan may parang similar naming convention pero hindi siya parehong-pareho. So, halimbawa, Galore Advertising. Kasi yung business portfolio niya, ang pangalan ng business portfolio niya, Galore CNN.
So, yung ad account name is Galore Advertising para may distinguish na or distinct na pagkakaiba ng dalawa. Napalitan natin to Philippine Peso. And click natin yung next. My business, click natin yung next. And then I agree. Create ad account. Okay? So, ganun pa rin, Miss Ann, no? Ilalagay mo yung payment info, pero before that, let's say for example, for some reason na wala ka, dito mo siya makikita sa itong inverted triangle na to katabi ng Open in Ads Manager. Okay, so again, i-assign mo yung sarili mo doon sa ad account na ginawa mo para makapag-run ka ng ads. So, i-assign natin. Done. And then, I'm gonna refresh. Okay. Then, dito mo siya makikita. Itong inverted triangle na to, dito ka magpa-fund. Ayan o, view payment methods. Tapos, ayan siya. No? So, ngayon, papasukin ko tong business portfolio mo. Gagawin ko is, yung ginawa ko dati before doon sa kabila, ito na pala. Na-invited na pala ako. So, lagyan mo to ng payment method, GCash mo ulit gamitin mo. 100, Opo. lagyan mo lang ng 100. Tapos, i-accept mo lang yung yung invite mo doon sa email ko. Wait lang. So, ganun pa rin, social tab, ito. So, nandito na ako. Login with Facebook. Yan, lagay mo lang dyan, Miss Ana, habang ina-accept ko to. Maglalagay na po ako. Lagyan mo na. Yung screen ko na yung ako na yung nag-share screen. Sige po. I-minimize mo muna yung Zoom para malagyan mo ng fund. Ayan na siya, di ba? So, stop sharing ko muna kasi may mga clients ako na hindi pwedeng makita yung kanilang business portfolio. So, naka-assign ako ng NDA doon eh. Wait lang, lipat lang ako dun sa Okay na po. Sige, no problem. Wait lang So, yan. Ngayon, share ka ulit ng ad account, ng screen mo. Okay? Ngayon, guys, pahinga ako ng remote control access. Okay? So, ibig sabihin, napasok ko yung business portfolio ni Miss Ann via email. So, sooner or later, kung meron kayong ma-encounter na mga media buyers katulad ko na gusto niyo magpara ng ads for your business, ito yung ginagawa, ito yung proper way of getting access. However, merong isa pang way or merong dalawa pang way of getting access via ad accounts or via assets. Ibig sabihin, hindi mo bibigyan ng buong access yung media buyer mo, bibigyan mo lang siya ng partial access ng asset, which is yung ad account. So, ang gagawin dito natin is, ibibigay mo lang, ano ba, assuming na ito yung ad account mo, ito yung ibibigay mong ID doon sa media buyer mo. Okay? Kunin mo tong ID na to, Miss Ann, isend mo sa akin ito. So, para lumalabas, ako yung media buyer, si Miss Ann yung client ko. Okay? Copy mo yan and then send mo dito sa Zoom. Okay? So, wait lang. Pupunta ako dun sa business portfolio ko para doon tayo mag-send ng invite. So, na-send mo na ba, Miss Ann? Saan na ba yun? Opo. Okay na. So, stop sharing muna kita. Okay, 1 second.
Ang daming OTP nito ni Meta. Ang daming code na hinihingi pagka ano, hindi ka basta kahit na sarili mong account. Before ka makalagin, kailangan mo ng OTP. Kasi pag minsan 'di ba maiiwanan mo yung ano mo, yung business portfolio mo naka-open, pwede ka nilang kung merong loko-loko, pwede ka nilang i-kick out sa sarili mong business portfolio. Okay? Kaya humihingi ng OTP si Meta, hindi mo basta-basta maano, malalagin. Ayan. So, share ako ng screen. This time, kumbaga, ang hihingiin ko lang is, nandito na ako sa sarili kong business portfolio. Kumbaga, I act as a media buying agency. I act in behalf of her business portfolio. So, ito yung sarili kong business portfolio. Ang gagawin ko lang, magre-request access ako. So, i-click ko lang dito, add. Tapos, request access to an ad account in another business portfolio. I-paste ko dito yung, nasaan na yan? Hindi ko yata na copy. Ayan. Ayan, dun yung ID doon sa Zoom. Ito yung i-paste ko dito. Tapos, i-click ko yung next. Tapos, yan, manghihingi ako ng access, full control for the sake of this demonstration. Confirm. Okay? And then, done. Ngayon, makaka-receive si Miss Ann ng request. Nakita nyo ba yung yung screen ko? Para hindi ko siya na-stop sharing. Anyway, makaka-receive ka ng request dito sa may, paibigyan mo ko ng remote control access. Di po nakita yung ginawa mo, coach. Okay, kaya pala. So, buti na lang, Miss Noemi. Ngayon ko lang na-realize. Stop sharing. Okay. Share ako ng screen ko. Okay. What? Ito. So, remove ko muna to, no? Kasi hindi nakita ng karamihan. So, remove ko muna to, Galore Advertising. Okay. So, mangyayari nun, kita naman yung ad account, yung ad account. Yung ano ko guys, di ba? Yung screen. So, ang nangyayari nun, kukunin ko lang yung ad account ID na binigay ni Miss Ann sa Zoom. And then, kiklik ko dito sa sarili kong business portfolio, yung itong add button. Tapos, i-click ko itong request access to an ad account in another business portfolio. I-click ko yan, ad account ID, ipapaste ko dito. And then, i-click ko yung next. Click ko yung full control, confirm. And done. So makikita ko na dito, sabi dito, Galore C and owns this. No, ibig sabihin, you don't have access to this ad account to take action kasi hindi pa ako na-approve. Okay, so you're gonna share your screen again, Miss Ann. No? And then, normally, dito mo yan makikita sa gilid. Pahingi ako ng remote control access. Prove mo lang. Dito mo siya makikita yung request sa bandang, ito. Asan na yan? Ito siya. Okay? Pero since meron na akong buong access ng kanyang business portfolio, kaya wala tayong makita dito. Okay? Pero normally, dito siya papasok. Yung pangatlong way of getting access, tingnan natin kung baka may nakapending pa. Wala. Yun, so ibig sabihin na-accept ko yun dahil meron akong access sa buong business portfolio. Yung pangatlong way of getting access is via partners. Ito na ako, di ba? Nakapasok na ako kasi kanina nabigyan niya ako ng buong access. So for the sake of this demonstration, I'm just gonna remove this one. Okay? Yung sarili ko sa loob ng kanyang business portfolio. Ngayon, via partners, pwede ka makakuha ng access via Business Manager ID. So, ang gagawin ko is, isi-send ko yung Business Manager ID ko kay Miss Ann para mabigyan niya ako ng access sa kanyang business portfolio as partner. Okay? I act on behalf of her business portfolio.
So, wait lang, generate ko lang yung business manager ID ko. Okay, turo ko din sa inyo kung saan nyo makikita yung business manager ID nyo. Kasi may kanya-kanyang ID yan eh. Diba? Okay. Ito yung business manager ID ko, minsan. Send ko dito sa Zoom. Okay? And copy mo yan. Okay? Yan. Copy mo yung business manager ID ko. Pag na-copy mo na yung business manager ID ko, i-click mo tong add button. Okay? Click mo yung add button, tapos give a partner access to your assets. I-paste mo dyan yung business manager ID ko, and then i-click mo yung next. Okay? And then select mo yung Galore CNN na page, and then bigyan mo ako ng full control sa baba. Assign assets. And then manghihingi si Meta ng code. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys, yung OTP na ang daming ano, kumbaga ang daming checkpoint. Okay? Lagay mo lang yung code dyan. Dumating, pag-let mo na kung dumating na. Ay, wait ah. Okay, continue mo lang. There you go. Okay na ba? Yan. Okay, click natin yung done. Okay, so pasok na tayo dito, di ba? So ngayon, meron na akong access doon sa kanyang assets. Okay, again, ulitin ko, pag people, anong pagkakaiba nung ginawa natin? Pag people, binigyan mo siya ng access dito. Ang pagkakaiba nun is, kung sa people, they have or I have a full control as if I am the co-owner of the business portfolio. Okay? I am the co-owner of the business portfolio. Yun yung ibig sabihin nun. Pero pag nilagay mo sa partners, I act as an advertising agency in behalf of her business. Okay? Magkaiba po yung partners. Okay? So, ganun po yung way of getting access. Actually, pwede ka rin magbigay ng access via pages lang. And since meron na akong access ng business portfolio niya, I can do whatever I want kung anong mga assets yung i-add ko doon sa business portfolio. Okay, so para magkaroon kayo ng overview nung business portfolio yung ginawa natin. Okay, let me know guys if you can see my whiteboard. Okay? Type yes in the chat kung nakikita nyo na yung whiteboard. Huwag nyo pong dodrawing yan ha. Ako pong magdodrawing muna. Okay? Alam ko guys, yan. Okay, yes. So, imagine ninyo yung eto si Miss Ann, di ba? Yan siya. So, ibig sabihin, kapag nagbo-boost ka ng post, automatically, ang ginagamit mo is yung personal ad account mo. Okay? Ito siya. Personal ad account. Nakita mo yun, nakita nyo kanina yung sabi ko, pag nakikita mo yung pangalan mo, yun yung personal ad account mo. Okay? Huwag mo tong gagamitin kasi kapag ito na disabled ni Meta, goodbye na yung ad account mo o goodbye na yung chance mo to advertise kay Meta. You have to protect this at all cost. Kasi nandito yung buhay ng ano mo nung advertising account mo eh. 'Di ba? Ngayon, yung ginawa nating business portfolio, eto siya sa baba. 'Di ba? So ito na yung Unbiz na ginawa ko. Okay? Tapos, 'di ba meron pa siyang dalawang business portfolio na naabutan natin doon, which is yung Galore CN, Galore CNN, CNN. Tapos, meron pang isa yung ano ba 'yon? Travel and tours ba 'yon?
pangalan nun? Basta may something travel. Yes po, travel. Travel. Yan. Ito yung isang business portfolio niya. Ngayon guys, excuse me. Wala kang makita, Sir Gregory, kasi kung naka-mobile phone ka, kailangan mong i-swipe left or right. Kasi baka mamaya, anong tawag dito? Meron kasing ano yan merong pages. So, kailangan i-swipe left or right mo para makita mo yung ano. Ayan, wag muna kayo mag-drawing guys. No? Masisira yung ating ano. Ayan, wag muna kayo mag-drawing. Ako muna mag-drawing. So, kumbaga, eto ka, yung FB page mo, kung saan ka nagpo-post, saan ka everyday, pagka nag-open ka ng Facebook profile mo, eto yon yung si Miss Ann. Pag nag-boost ka ng post, automatically, ito yung ginagamit mo yung personal ad account mo. Okay? Ang ginawa natin, gumawa tayo ng business portfolio. Ito si Anbiz. Tapos meron siyang existing dito na dalawa. Ngayon kasi, every time na magra-run ka ng ads, kailangan mo ng ad account sa loob ng business portfolio. So imaginein mo, yung ginawa nating ad account, ito siya. Yan, ad account 1. Okay? Tapos, ang kagandahan dito, pwede kang mag-create ng multiple ad accounts inside the business portfolio. Ayan o. Di ba? Pwede kang mag-create dyan. Tapos, inside the ad account, pwede kang magdagdag ng Facebook pages. Di ba? Ito yung page mo, FB page. FB page. Yan, FB page. So, kung ilang pages man yung ginawa mo, eto siya. So, i-connect mo yan dyan, FB page, tapos meron kang IG, no? Kung dagdagan mo ng IG, WhatsApp, nandiyan siya, connected siya lahat dyan. So, ibig sabihin guys, ang kagandahan kasi dito, kapag ito na-reject, yung ad account na to, or na-disable tong ad account na to, you can still use another ad account na kinreate mo. Kasi makakapag-create ka ng multiple ad account inside the business portfolio. Kapag ito na-disabled ulit, you can use another ad account. Ang mahirap lang kapag ka na-disabled yung buong business portfolio mo. Okay? And wag naman sana, no? Wag naman sana ma-disabled or ma-unpublish yung page ninyo. Okay? Mas gugustuhin ko na ma-disabled yung business portfolio ko or yung ad account ko, wag lang yung Facebook page kasi pinaghirapan mo yung page mo eh. 'Di ba kung let's say meron ng 20,000 followers yon, pag na-unpublish yung page mo, start ka from scratch. Kasi kung ma-disabled man yung business portfolio mo, makakagawa ka ng bagong business portfolio, makakagawa ka ng another business portfolio, and so on and so forth. So, ibig sabihin, may multiple chance ka of creating business portfolio, business portfolio and ad accounts multiple times in a row. For as long as na Facebook ad compliant ka, ibig sabihin, sinusunod mo yung mga advertising guidelines ni Meta at hindi ka pasaway. No, na hindi na nga, nire-reject na nga yung ads mo, publish ka pa ng publish. Okay? Pag gano'n yung mangyayari sa'yo, i-disable ka talaga ng tuluyan at hindi mo na magagamit yung advertising account. And ang gagawin mo na lang doon para makapag-create ka ng bagong advertising account, gagawa ka ng bagong profile. Another an na naman, an 2. Diba? So, ibig sabihin nun, protektahan mo yung asset mo which is yung personal ad account. Okay? Nagets po ba? Okay? Nagsilbing linaw na ba? Meron na bang linaw yung ginagawa natin dito? And pupuntahan ko yung Meta Business Suite ni Miss Ann. Teka lang ha. Nasaan na ba yung page niya? Yung Galore ba yan? Galore, yung business portfolio. Yan. Lipat lang ako dun sa page niya guys ha. 1 second. Yun. So, eto guys, yung business portfolio ni Miss Ann. Share ako ng screen. Okay? So, eto siya, di ba? Yan.
Galore NCN, pupunta ka doon sa Meta Business Suite or Ads Manager. No, Ads Manager, ito pala, Meta Business Suite sa teka, mabra. Ito, see more. Ito siya, Meta Business Suite. Ito mo ba? Okay, ang kaibahan nung sa Ads Manager or doon sa business portfolio na ginawa natin. Dito pwede ka maglagay ng publish ng content. Ito, planner, 'di ba? For this month, halimbawa, meron kang ilo-launch ng mga social media post mo, pwede mo siyang i-schedule dito. Halimbawa, for tomorrow, sinasabi ni Meta na 7 PM ang pinakamagandang time para mag-publish ka ng post mo as organic post. So, click mo dito yung plus sign, schedule post. Okay? Tapos, yan, kung anong oras mo ipapublish yung post, halimbawa, alas 10 ng umaga, save mo lang ito, and add photo, add from desktop, etc. Or kung video man, yan. Ibig sabihin, yun yung purpose ng Meta Business Suite. Okay? Ipaplan mo yung content mo in terms of your social media content. Dito naman, makikita mo dito yung mga leads mo na pumapasok from your Facebook ads, no? Kung gagamit ka ng Facebook lead form, ito, continue, next. Makikita mo dito yung mga leads na pumasok. Ito yung pipeline mo na tinatawag. So, kung merong mga nag-inquire, nag-leave ng kanilang anong tawag dito? Contact info, nandito silang lahat. Okay? So, imagine ninyo yung yung business portfolio na ginawa natin. Para siyang subdivision, no? Para siyang townhouses. 'Di ba? Ito siya. So, 'di ba yung townhouses, dikit-dikit na bahay? So, imagine niyo yung mga bahay na yan, yun yung ad account ninyo, yun yung Facebook page ninyo, yan yung Instagram page ninyo, and WhatsApp account. So, yun yung mga assets niyo inside the subdivision. 'Di ba? So, doon sa case ni Miss Ann, yung pinaka-business portfolio niya, yun yung subdivision niya. And inside the subdivision, nandun yung Facebook page niya, Instagram, WhatsApp, and whatnot. Okay? So, right now, I'm gonna be answering questions inside the chat. Okay? Let's see. Unahin natin yung mga nag-message kanina. Pwede po ba i-convert ang page to business portfolio? J, magkaiba pong entity ang Facebook page at ang business portfolio. Ngayon naman, sumobrang lamig naman ng patay ko electric fan. Ayan. Manigas ako dito. Okay. So, tanong ni Jay, pwede daw bang i-combine yung page at yung business portfolio? Hindi mo siya, from the word combine, siguro ang tamang term, Sir Jay, is pwede mo bang i-claim yung page doon sa business portfolio mo? Ibig sabihin, ipapasok mo yung business portfolio, yung page inside the business portfolio. Yes, pwede yon. Okay, pero i-convert mo yung page into business portfolio, hindi po, kasi magkaibang entity po yon. Separate entity po yun. Page is a page, portfolio is a business portfolio. Magkaiba po siyang dalawa. Okay? Pakita ko sa iyo dito para magets mo, Sir Jay, no? One second. Saan ba yan? Dali yan. Para malinawan tayo lahat. No? Para pareho dito. So, ganito po siya. So, share ko yung screen ko ulit. Ito po siya. So, ibig sabihin, ito yung subdivision mo, Sir Jay. Yung kabuuan na to, ito yung subdivision mo. Ngayon, ito yung mga dikit-dikit na bahay na naglalaman ng yan, yung pages mo. Yung page mo, i-claim mo sa loob. Okay? Ipapasok mo sa loob ng business portfolio para meron siyang page doon sa loob ng business portfolio. Yung ad account mo is an asset inside your business portfolio. Yung
Kung meron kang apps, halimbawa meron kang let's say Food Panda app, no? Dito 'yon. Okay, Instagram accounts mo, i-claim mo rin 'yan dito. Yung WhatsApp account number mo, i-claim mo lang din dito. Kailangan naka-business WhatsApp number siya. Okay, para ma-claim siya. So magkaiba yung page sa business portfolio. Ito yung page mo, yung Meta Business Suite. Yan, ito yung page mo. Na naglalaman ng inbox, yung mga messages nung mga nag-i-inquire, yan yung page mo. Pero yung itong business portfolio, naglalaman ng mga assets. Okay? Magsasend po ba kayo ng recording later? Yes, Sir Marco. Although nag-email na kami sa inyo before, kung hindi mo pa siya nakita, mag-email kami ulit para ma-check mo kung paano mabubuksan yung dashboard mo. Nandoon po yung recordings nung previous at nung itong session natin na previous batches. Just got home. I'll click again and then just to join my desktop share. Okay. Ilang business portfolio po ba sa isang account manager? You can create multiple business portfolios, Sir Wendell, for as long as you are ad compliant. Ibig sabihin, wala kang masyadong violations kay Meta. Okay, multiple business portfolio yan. Okay, as far as long as you are ad compliant. TJ, what if naka-gray and accessible yung drop-down ng Open and Ads Manager for payment setup? Is it because I am using my page? Hindi. Kailangan mong i-assign muna yung sarili mo, Sir TJ, para mawala yung grayed out. I-assign mo muna kamukha nung ginawa ko kanina. Pakita ko sa'yo. Ito siya, di ba? Ito. Kung yung ad accounts, ito, di ba, yung naka-grade out ito, kailangan mo pumunta sa assign people, tapos i-assign mo yung sarili mo para mawala yung grade out. Tapos i-refresh mo yung browser mo para ma-access mo yan. Okay? So, I hope this helps, TJ. Sino pa ang question? Walang movement sa whiteboard. Nakita naman yata ng iba eh. I can see naman yung changes sa whiteboard. O yun. So, meaning, baka ibang page yung tinitingnan nyo, kaya blanco. Okay. Hindi makita yung whiteboard sa laptop. I think the rest naman. Ito, yung whiteboard naman nandiyan, may copy naman siya na generate. So, pwede nyo i-click. May I know reasons na ma-disable yung business portfolio? Miss Isa, reasons kung bakit na-disable yung personal ad account mo, yung ad account mo inside the business portfolio, or yung business portfolio as a whole, kapag marami kang nare-reject na ads. Okay? Ibig sabihin, hindi siya compliant kay Meta. Okay? Para mas maano mo yung advertising policies ni Meta, punta ka dito sa Meta Advertising Guidelines. Nandito naman lahat yun. Okay? And then basahin mo tong Meta Advertising Standards. Ayaw na Meta ng online gambling, drug and alcohol, dating, cryptocurrency, personal attributes, etc. Madami yan. So, basahin mo yan para hindi ka mag-violate kay Meta. Next, why do we need to create multiple ad accounts under one business portfolio? No problem, Sir TJ. Okay, good question ni Sir TJ. Why do we need to create multiple ad accounts under one business portfolio? Ganito kasi yan, Sir TJ, no? Yung data ni Meta o yung data na na-accumulate mo pag nagra-run ka ng ads, ang entity or ang assets kung saan siya na-i-store is sa ad account and sa page. So imaginein mo, meron kang multiple businesses na nagra-run. Meron kang car wash, meron kang restaurant, meron kang kasi nagre-real estate ka rin, nagbebenta ka rin ng life insurance, so marami kang pages na hinahandle. Ngayon, pag ni-run mo yon sa isang ad account, yung 4 na page mo, o sabihin mo 5 pages na magkakaiba ng
demographics or magkakaiba ng line of business, malilito si Meta kung sino yung target audience mo kapag iisang ad account lang yung ginagamit mo. Okay? Merong data from real estate, merong data from car wash, may data from life insurance, may data from restaurant, may data from, I don't know, kung nagbebenta ka ng, let's say, sapatos. Ngayon, yung algorithm ni Meta, sabi niya, sino ba talaga yung audience mo? Sino ba talaga yung tinatarget mong customer? Okay? So, doon na nagkakatalo, magkakaroon siya ng different data na na-accumulate. Okay? Sir TJ. Ngayon, preferably, meron ka dapat isang ad account dedicated for one business. Naituro ko naman sa inyo paano mag-create ng ad account. So, one business, one ad account, preferably. Okay? Another business, another ad account. Pero kung similar yung business mo, okay, magkaibang page lang yung pangalan ng page. Halimbawa, Restaurant A and Restaurant B na page. Pwede mo na silang pagsamahin sa isang ad account. Basta't may kinalaman sa parehong line of business. Okay? Ganun po siya. Okay? Si Des, how to delete, I hope I was able to answer your questions for TJ, no? Si Des, how to delete cancel business portfolio naman po. Do not. Okay, wag kang magdi-delete ng business portfolio kasi kakailanganin mo yan in the future. Yung iba, nagmamakawa kay Meta na mabigyan ng business portfolio. Kung meron ka ng business portfolio, i-protect mo na lang yon. Kung hindi mo nagagamitin, just create a new one. Okay, wag mo siyang i-delete. Because you can rename it naman later eh. Di ba? This is how you're going to rename your business portfolio. Punta ka lang dito sa baba, business manager, click mo yung business manager, go to business manager settings, and then what you're gonna need to do is click mo to sa baba, yung business info, tapos i-click mo tong edit. By the way, how to delete ito, permanently delete business, but I would suggest huwag mo siyang i-delete kasi kailangan mo yan eh. Ang kailangan mo lang, i-edit mo lang ito, edit, tapos pangalanan mo ng ibang business portfolio. Okay? Para hindi ka, para meron kang buffer or meron kang, anong tawag dito, extra. Okay? Ganun mo siya gagawin. Yes. Question lang po, paano if na-disable yung business portfolio like this po, Coach? Okay. Pag permanently disabled na to, Pau, okay, pag permanently disabled na siya, hindi mo na siya magagamit. Goodbye na yan. Okay? Create ka ng bagong business portfolio. And I pray na bigyan ka pa ng bagong slot. Pero kung hindi ka na makapag-create ng bagong business portfolio, that's your end game. Ibig sabihin, that's the end of the line. Wala ka na magagawa doon. Mag-move on ka na, create ka ng bagong profile. Okay? So, ganun po siya, Pau. Coach, excuse me, saan mahanap ulit yung lead center? Sir Kevin, dito mo siya mapupuntahan. One second. So, wait lang. So, share ako ng screen. Kunyari, nandito ka sa page mo, di ba? Then, see more. Tapos, pupunta ka ng Meta Business Suite. Ito, tingnan mo itong Meta Business Suite. Then, punta ka dito sa Lead Center. Ito siya. Lead Center. Then, ito na siya. Lahat nung nag-message sa page mo, lalabas siya dito. Pwede mo nga siyang i-move move left or right. Halimbawa, intake, ibig sabihin ng intake, nag-inquire. Tapos halimbawa, gusto mong i-move to dito sa in progress. Ibig sabihin, kausap mo na siya, meron na kayong initial na usapan. Pag converted naman, ibig sabihin, naging customer mo na siya, edi move mo na dito. And you can create a custom, anong tawag dito? Custom stage. Ito, click mo to, add stage. Create ka ng stage.
naming convention na nababagay dun sa leads na yon. Okay? So move lang natin ulit dito si Diana. Yan. Ba't hindi ko na maipunta saan? Move to intake yan. Okay, I hope I was able to answer your questions, Sir Kevin. Goods na tayo? Okay, so Bell, yung ads manager ko nakakonect sa personal account ko. Pwede po ba makagawa ng ads manager na nakakonect sa personal FB ko? Again, Bell, magkaiba po yung personal FB mo. Personal FB, yung ibig sabihin, personal FB na i-ads mo. Gagamitin mo sa ads. Hindi ko pa nagawa yon. Yung personal FB, yung ginawa mong professional dashboard, yung ba yun, Miss Bell? Let me know kung yun yung tinatanong mo. Yes, Sir Marco, para siyang hierarchy. Pababa siyang ganun. Para siyang, yung business portfolio, yun yung naglalaman ng lahat. Tapos sa baba nun, down the line, nandun yung page mo, nandun yung ad account, nandun yung Instagram, WhatsApp, etc. Julian, once ma-add na yung page sa business portfolio, ang nag-appear is status is review needed. Review needed yon, Julian, kasi most likely baka marami kayong admin dun sa page. So kailangan one of the admin i-approve yung request. Okay? Wala na ako ng connection. Paano ko makita yung recordings? Yung mga naghahanap ng ng replay, dito niyo makikita, guys, no? So, I'm gonna share my screen back again. Pupunta kayo ng website ko, digitalhomey.net. Tapos click nyo tong online courses. Then click nyo tong 5-day Facebook Ads Challenge, no? Nagbigay kami ng instructions doon sa email niyo on how you can be able to access this one. Ito kasi may access na ako. So dito nyo makikita yung day 1. Ito. Click nyo lang drop down, business settings overview. Nandito yung recordings, no? Batch 39 po kayo. Yung mga previous batches, mapapanood nyo na dito, no? Pare-pareho lang naman yung topic dyan. So mamaya, after 30 minutes, i-upload ko dito yung replay po natin, yung recording. So day 2, pwede nyo na kayo mag-advance lesson, pwede nyo nang panoorin yung day 2 para magkaroon kayo ng idea. Day 3, day 4, and day 5. Nandiyan yung previous batches. Okay? So, ganyan po siya. Hindi nyo makita yung whiteboard earlier. Recorded naman po yun, Miss Ayla. Makikita nyo yung recordings. Tapos meron namang copy ng whiteboard dyan sa chat box po natin. Iba po ba yung link ng Meta Business Suite? Di ko kasi nakita. Yan, napakita ko na siya kanina, Sir Mark. Okay, sino po ba? How about yung data ng ad account? Possible din na gamit for another ad account? Hindi po. Ang pwede mong gamitin, Miss Eunice, yung pixel data from other ad account. Pwede mong i-share, Miss Eunice, no? Kung meron kang pixels data, pwede mo siyang i-share from other ad account or from other business portfolio. Shareable po yung pixel data. Pero yung ad accounts data, it stays inside the ad account. Okay? I'm not sure kung meron ng ngayon. Teka, double check ko baka mali ako. Kung shareable ang ad account. Tingnan ko lang double check ko lang. Pero yung pixel 100% ako doon, shareable yun. Hindi po shareable yung data nung another ad account, Miss Eunice. You can share your ad account to another person para magkaroon sila ng access doon sa ad account. Pero yung data ng ad account na yon, it stays inside that ad account.
Pero kung may pixel yung ad account na yon, pwede mo siyang i-share to other business portfolio or other ad account. Kapag isang page, dalawang product, shoes, and gadgets, dapat magkaiba din. Yes. Sir Mark, kailangan yung gadget is gadget, yung shoes is shoes. Dapat magkaibang ad account yun. Kasi kung pagsamahin mo sa isang ad account, lito yung algorithm ni Meta. Kasi ang pinupull niyang data is sa shoes tsaka sa gadgets. Magkaibang line of business, magkaibang persona yon. Kung marami akong salesperson, paano ko po i-assign kada isang specific i-reply lang ng client kada salesperson? Kung marami akong salesperson, paano mo siya i-assign? Madali lang yan. Sir J. Punta ka dito sa inbox. Nyari. Share ako ng screen. Ito lang yan. So, halimbawa, ito si Joanne Espino. Halimbawa lang. Ito lang gagawin mo dyan eh. Assign this conversation. Click mo to. Tapos, kunyari, select someone from your business. Ayan o. So, pwede mong i-assign sa akin. Pwede mong i-assign kay Vanessa. Kung sino man yung may hawak, may access doon sa page, pwede mo siyang i-assign. Okay? So, ganun po siya, Sir J. Kevin, anong stages of conversions ang nare-recommend mo sa lead center? And once makakagawa ng ad account, for example, max ng ad account ko is 3 ad account, do I max it out and make them all at once? So, anong stages of conversions ang nire-recommend mo sa lead center? Sorry, hindi ko magets ha. Once makagawa na ng ad account. Unmute kita, Sir Kevin, teka. Hindi ko masundan eh. Sige, sir, go ahead. You can unmute yourself. Hindi ka namin marinig. Is that better? Naririnig niyo There ba? you go. Yan. We can hear you. Okay. Yung tanong ko lang, Coach, yung kanina, napakita mo sa lead center was qualified at saka converted. Anong stages ni-recommend mo doon? Like qualified, tapos in contact, tapos converted, win, and lose? May recommended stages ka ba para... Okay. Gets. Oo. Gets. Teka lang So, punta tayo sa lead center. Okay po. Ganito po kasi yung pagkasunod-sunod niyan, Sir Kevin, no? Para sales process, kung familiar ka sa sales process, anong industry mo, Sir Kevin? Nasa LPG kami and may studio din ako, may pharma din ako. So, yes. Okay. Yung sales process kasi, meron siyang okay, Google natin, no? Sales process. Ito siya, di ba? May mga mahabang pero ganito yan. So, di ba may prospecting, qualification, presentation, handling objections, closing the deal, follow-up, and post-sale relationship building. Okay, parang ganito siya. Sorry, ito. Okay, ibig sabihin, doon sa part na prospecting, ito yung intake. Okay, ibig sabihin, nag-run ka ng ads, ito yung mga prospects mo, nandito sila sa intake. Diba? Ngayon, pag in progress na sila, ibig sabihin nun, most likely nandito na sila sa qualification stage or nagpe-present ka na doon sa kanila. Diba? Pinipre-qualify mo na sila, pinagpe-present ka na via messenger, ibig sabihin nun, pwede mo na silang i-move dito in progress. Diba? Yan, in progress na siya. Etong presentation nga nito is pwede mo siyang ilagyan dito, ad stage, presentation. Presentation. Yan. Ibig sabihin, pinipresentan mo na sila. Saan yun? Ba't nawala? Napunta yun. Nagawa ko ba?
Labels. Refresh ko nga. View all. Hindi, leads pala to. Teka. Add stage. Enter stage name, presentation. Creating stage o yun, di ba? Presentation. Ibig sabihin, anong nangyari dito? Ayan o. Ibig sabihin, from the sales stage, actually, pwede mo itong i-renew. Pwede mo itong i-renew. Hindi eh. So, in progress, pwede mo siyang i-consider as qualification o pre-qualify mo, nagpe-present ka na, so pwede mo na siyang i-move dito sa presentation. Diba? Tapos, handling objections, closing the deal, pwede ka naman gumawa dyan ng stages na sarili mo. Kung ano mang sales process ang gusto mo. Ngayon, pag converted na sila, ito, follow-up pala. Yung follow-up. So, add stage. Follow-up. Term siya. Creating stage. Ayan, So, follow-up. So, for follow-up na to si Diana. Ayan. Tapos, pagka na-close mo na siya, na-close mo na as customer, adi converted na siya. Ganun yung pagkasunod-sunod. Okay. Okay? Yung, So, ano po, coach? Excuse me po. sige, go ahead. Para ma-add ko yung yung mga staff ko dito, i-add ko ba sila sa users or doon lang sa ads account? I-add mo sila sa page. Ito. Sa pages, Okay. pwede kang mag-add dito sa business portfolio. Assign people mo lang sila dito. Or, Okay pwede po. kang pumunta doon sa, sa, pangalan nito, professional, nandito siya banda. Dito sa professional dashboard. Okay. Click mo tong professional dashboard, tapos click mo tong all tools, and then hanapin mo tong page access, and then eto siya. Click ka ng add new, next, and then add mo yung mga tao, hanapin mo yung tao. Okay. Okay? Noted. So, pwede yun. Either of the two. And eto naman, coach, yung pangalawang question ko doon, can I share my screen po? Yeah, sure. Okay. Visible ba? So, say for example, okay. Dito sa ano ko is, as I followed along, gumawa na ako ng isang ad account. I can create 2 more, kasi nandito yun sa di ba? Sa setup guide ba yan? Or sa, saan ba yun? Anong gagawin mo, sir? I can create 3 ads account, di ba? So, do I Yes. create all 3 ads account right away? Kung nagbago lang yung business portfolio, most likely, Apo. hindi ka pa mabibigyan ng slot. Pero kung nagra-run ka ng ads before pa, mabibigyan ka ni Meta ng 2. Okay. Makaka-create ako ng 3. Yes, inside the same business portfolio. Yes po. So, do I create all 3 ngayon na? Or Different line of business ba sila? yes, pwede kong sa different line of business. Pero ilalagay ko pa yung mga pages pa dito. Yes, So, kailangan mo ilagay dyan. Kailangan mo i-claim dyan. okay po, yun lang. Thank you so Pero much. itong Snap Business Studios business mo na yan, Yes po. can you give me a remote control access? Okay. Ay, wala palang to. Wala palang remote control, hindi ko makita yung I-click mo nga tong yung logo mo, yung Snap, dito sa bandang gilid. Hindi, yung kabila. Yan. Ito. Click mo yung drop down. Ayun. So, dapat dyan, per business portfolio, i-group mo sila into business portfolio. Kung anong mga line of business nila. Itong Gas Ninja, wag mong isasama doon sa Snap Business Studios. Yung Okay Gas Ninja, dapat ang page na nandiyan dyan, yung Gas Ninja na page. Okay. Okay? Pag
pagka nag-branch out ka, halimbawa, itong Snap Studios, Okay. okay? Kunyari, nag-launch ka ng bagong business related dun sa Snap Studios na yan. May kinalaman sa photography or videos man yan. Pwede mong isalansan dyan, mag-create ka ng bagong ad account inside the same business portfolio. Coach, can I give you access? Mag-AnyDesk na lang tayo. Is that okay? Anong gagawin, sir? Like say for example, magpa-demo lang ako. For example, ito. And ito. Parehong line of business yan? Hindi, magkaiba. May kinalaman sa Ito is ano. hindi. Magkaiba yan. So, Magkaiba. dapat magkaiba And ng ad also, account yan. Oo. Yan, yung Regasco na yan, dapat nandoon yung sa gas. okay. So, ano ko sila. Like, gagawa ko ng 3 business portfolio. Yes, i-groupings mo sila into different business portfolio. Different Gusto mo business sama-sama. portfolio. Tapos, so, for example, isang business portfolio to, tapos isang ads account lang dito. Yes. Tapos, okay po, I got that. Thank you so much, Coach. Okay, so magkakahiwalay dapat yan. Kasi hindi mo siya pwedeng, although, kung talagang wala kang choice dahil bago lang yung ad account, bago lang yung business portfolio mo, pwede mo silang i-groupings into different ad accounts. Pero since nabigyan ka naman ni Meta ng multiple business portfolio, so pag-iwahiwalayin mo na yung business mo. Okay po. Coach, kailangan ko pa ba silang i-register lahat? Do I have to have them all verified? Kay Meta? Opo. Para kasi may nakita ako dito as I was scrolling na may verified and unverified na ads account. Kailangan Kagaya- i-verify lang. Okay po. So, kailangan Better siya mag-verify lang. Okay po. Yun lang po. Thank you so much. Okay. So, I'm gonna answer a couple of more. Medyo overtime na tayo, but sige. Tapusin ko lang to. Kapag dalawa yung product sa isang page, kailangan magkaiba din ng gagawin. Yes. Especially kung, ito, nasagot ko na yata to. After ng training, sir, will receive a certification po. No, Miss Christina. Ang binibigyan ko ng certification yung mga nagtapos ng digital scientist course. Ano po yung pixels data? That would be a advanced lesson. Sir Mark, kailangan mo dito naman meron kang website. Website or landing page, no? Nasa advanced lessons na po siya. No notification po nag-appear kaya niya, bro. Ano to? Paano ko malalaman kung may existing business portfolio? Punta ka dun sa personal ad account mo, click mo yung drop down kung late ka ng pasok, Miss Bell, nandoon yung yung step by step. Okay, click mo yung personal ad account mo and then makikita mo kung may business portfolio ka o wala. How much po digital scientist course? 10,499 po, men P-Power. So if you head over to my website, makikita mo yan dito sa digitalhomie.net. Punta ka sa online courses and then makikita mo dito digital scientist. Okay, ito po siya. Okay? So maraming salamat guys for joining tonight. Okay, sige, hear it pa tayo. I'll be answering last 2 more, Shera and Eunice, and then that's it. So, meron ka din po ba course, create a landing page? Yes, Miss Shera. Nandito po siya. Kapag ka nag-enroll po kayo sa expert level digital scientist course, you'll also get all my courses. Nandito po yung lesson dito sa 100 pesos Facebook Ad Strategy Framework. Yung lesson na yun, no? How to create landing page. Dito siya. Okay, so last one would be kapag last 3 years ago po, nag-run ng ads sa Pixel, will work pa rin po ba? Yes, somehow there's a data, but you need to aggregate more of those data. May one-on-one coaching din po ba? Yes po, you can head over to my website. You can select
This one. One-on-one Facebook. One-on-one Facebook intensive 5-day course. Sorry. And guys, inuubo na ako. So, I think that's it. Thank you so much, guys, for joining tonight. And you'll receive another email after 30 minutes, and then nandun po yung instructions on how you can be able to access the recordings or the replay. Thank you so much, guys, for joining, and I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Thank you, guys. Bye-bye.